hapis na buhay, naging mas marilang man, sariwa't mas mabungay, handog man din sa'yong ikagagaling. Adios kapatid, magulang, kabiyak ng aking diwa, kababatang kaibigan, sa tahanang natangay, sa nakakahabong araw. Salamat at hihimlay na, adios tayong mag-ibig, aking sinta at ligaya, mga mahal, paalam, kapahingahang mamatay. Adios, padres y hermanos, trozos de la vida, amigos de la infancia, en el perdido hogar. Dar gracias que descanso y el fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, morir es descansar. Mga huling araw yon ng Oktubre, hapon, nang ipahayag ng butihin, mabunyi at bukas palad na Maginoong si Don Santiago de los Santos, na lalong bantog sa tuguriang Kapitan Tiago, ang isang pagtitipong gaganapin sa tahanan nito, sa may daan ang Luwage, sa gilid ng ilog Binundok. Nang gabing iyon, ay lalong namukod-tangi sa lahat ang tahanan ng pamilya de los Santos dahil sa pagdiriwang. Magandang gabi. Kinagagala kong ipakilala sa inyo ang bugtong na anak ng aking yumaong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra I. Magsalin. Magandang gabi po. Kinagagala ko kayong makilala. Ikaw pala ang Padre Damaso, matalik na kaibigan ng aking ama. Kamali ata. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso.
Pero hindi ko tinuring matalik na kaibigan ng iyong ama. Magandang gabi nga pala. Nagagala ka na makilala. Nagagala ko na makilala. Ako nga pala ang pinunta ng Guardia Civil. Sa harap ng hapunan, patuloy pa rin ang pagbabalitaan. Di ba maaaring nalimot mo na ang Pilipinas sa loob ng 7 taon? Pagkamat ako'y nasa ibang bansa ay hindi ko nakakalimutan kumalalang lagi sa ating bayan. Sa tingin mo, ano ang pinakamahalagang bagay sa ibang bansa? Ang kasaganahan at karukaan ng mga bayan ay may tiyak na kaugnayan sa kalayaan o kapipilan. Sabihan nagsaksaya ka ng pera upang malaman ang isang bagay na sobrang liit na alam ng bata. Total ay tapos na po ang pinakamahalagang bahagi ng hapunan ay uuna na po ako. May ayusin pa po ako bukas. Ngunit dadating na si Maria Clara. Babalik pa naman po ako bukas eh. Una na po ako. Walang tiyak na patutunguhan si Ibarra. Nadala siya ng kanyang paa sa may gawing plaza. Ingat ka. Pagpalayatin niya, Guevara. Sa mga sinabi mo kanina, pakawari ko eh, kilala mo ang aking ama. Hindi ka nagkakamali. Masasabi niyo po ba kung anong nangyari sa aking ama? Mukhang wala ka pang alam. Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Bilanggo siya dahil sa maraming na dahilan. Isang araw noon ay napadaan si Don Rafael at nakita niyang pinapalo ng alderero ang bata. Pinagtanggol niya ito. Sinuntok siya ng alderero pero nasalag niya yon. Siya ay gumanti. Sumuntok siya at napabagsak niya ito. Hindi naglaon ay namatay ito. Ang nangyari sa magulang ko. Iba pang nangyari ay ipagtanong mo na lang kay Kapitan Tiago. Puuna na ako. Maraming salamat kung gayon. Mag-ingat ka. Maagang sumimba sina Tia Isabel at Maria Clara. Baka sa mukha ni Maria Clara na may hinihintay siya at sabik na sabik makita ito. Hanggang ngayon wala pa siya. Lubha atang maraming inaasikaso. Ako ba'y lagi mong naaalala? Hindi mo ka ako nakalimutan sa iyong paglalakbay? Nasa ibang lupain man ako, ay hindi ko kailangan malilimutan ako. Ibig mo bang sabihin, wala ka nakita magandang mutya sa pinuntahan mo? Totoong marami akong nakitang kagandahan. Subalit, bukod tanging ba yung ganda ng tayo? Hindi pa rin nagbabago ang tamis ng iyong dila. Sa halip, mas pinatamis pa ng iyong paglalakbay. Maria Clara, naalala mo pa ba? Ito? Oo! Ito yung binigay ko sa'yo nung nasa batisan tayo. Tapos, sumakit pa nga yung ulo mo nun eh. Tapos, dahil sa init din. Tapos, yun yung dahilan kung ba't tayo nagkabati. Eh, ito. Naalala mo? Araw pala ng mga patay ngayon, pupunta ako sa San Diego. Anong problema? Naalala ko, magdalaw nga pala ako sa libingan ng aking mga magulang sa San Diego. Kung gayon, paalam. Mag-ingat ka.
Magandang umaga po. Naalala niyo po ba kung saan nilibing si Don Rafael Ibarra? Opo, nilagyan pa nga po namin ng, ng krus at halaman. Cruz at Bakit hindi ko po makita? Pagtanong na lang po natin doon sa mga tagapaglibing ko. Ari mo ba akong samahan? Sabi niyo po ba sa amin kung nasan po yung libingan na may matanong po sa inyo? Aba, ay sinunog ko na po yun. Sinunog? Bakit sinunog? Yun po ang utos sa akin ng unang malaki. Wala na po dyan na bangkay. Kung wala, ay nasaan? Inutos po sa akin ng unang malaki na dalhin ko ito sa libingan ng mga inchi. Ngunit sa sobrang bigat at malakas na ulan, hulog po ito sa ilog. Tila kayo masaya, Gine. Dahil pangating na ang sigwa. Sigwang maghuhugas sa kasalanan mga tao. Ba't hindi pa ka nawim? Gabi na. Tutugtog pa po kami. O tutugtog pa kayo? Meron pa ba? Mga anong oras yun? Hindi ko rin po wala. Sige, basta pagkatapos mismo ng pagpapatugtog niya ng simbahan, kayo umalis na at ang inyong ina ay naghihintay na. Sige ha. Lalong nagsungit ang panahon. Nasa ikalawang palapag ng kampanaryo ang magkapatid na sakristan. Marami mong maigi, Crispy. Tinatakot na naman tayo. Paano kuya, nangihina na ako? Kuya, magkano ba sa swerte mo sa buwang ito? Sasweldoan lamang nila tayo ng 2 piso, tas may utang pa tayo. Pero di ba ikaw na magbabayad ng 2 kung saan binibintang nila na ninakaw ko? Ha? Ano ka ba? Yung 2 onsa na ay naghahalagang 3 piso. 2 piso pa lamang ang ating kikitain mamaya. Ay kuya, dapat pala ninakaw ko nila yung 2 onsang yun. Hindi, Crispy. Alam mo namang malulungkot si inay kapag nagkaganon. Mamaya pag uwi mo, pakisabi naman kay inay na hindi ako makakawi. At sabihin mo rin na pinapahirapan, sinasaktan at ginugutom tayo dito. Sabihin mo na rin na pakisundo na lang ako bukas. O, sige. Basilio, sa ika-10 gabi ka pa lang uwi. At ikaw naman, Crispy. Madilim ang gabi. Habang natutulog na ang iba, ang ina ni na Basilio at Crispin ay naghahanda para sa pagdating ng mga anak niya. Oh, Pedro! Bukunin ka lang. Oh, Tumabit ka dyan! Yung pagkain ko! teka lang. Tama ka lang. Oh, buko ka na dyan. Teka!
Eto na, oo, teka lang. Si Crispin at Basilio. Wala pa silang dalawa. Si Basilio at Crispin, mamaya pa sila sa sweldo. Mamaya pa sila uuwi. Ikaw, huwag na huwag mong kakalimutan na tirahan ako ng piso ha. Teka lang. Saan ka na naman pupunta? Saan ba pupunta, Pedro? Ano? Dito ka muna. Manatili ka naman dito sa bahay. Ano ba? Nay! Nay, buksan niyo po. Oh, anak, nasan si Crispin? Bakit umahangos ka? Ha? Nasan si Crispin? Huwag po kayong mag-alala, inay. Nagpaiwan po lamang siya sa kumbento. Oh, ano naman nangyari sa noo mo, ha? Yung inaabol po kami ng Guardia Civil, nadali. Sinalaysay ni Basilio ang tunay na nangyari. Ano problema, anak? Bakit? Inay, hindi na po kami magtatrabaho ni Crispin. Hindi na po kami magkutsa sa Kristan. Ako ay magtatrabaho na lang para mapag-aral si Crispin. At para mabuhay tayong tatlo na mapayapa. Ano ba para sa kura? Nandyan ba po si Crispin? Wala pa sa inyo? Tumakas siya kagabi matapos magnakaw. Nandyan ba po ang kura? Masama ang pakiramdam nito. Mabuti pa't umuwi ka na. Marahil nasa inyo ng mga sibil. Ano ho? Alis na. Lakad takbong umuwi si Sisa pagkarinig sa mga sinabi ng katulong sa kumbento. Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan naman ako. Ikaw! Di ba't anak mo ang mga nagnakaw? Hindi ko po alam mo sinasabi niyo. Maawa po kayo. Ulit mo ang pera, kundi natali ka namin sa punong yan. Wala po. Sige, sumama ka na lang sa amin. Dinakip si Sisa at agad din siya pinakawalan. Niyo ako. Pakawalan niyo na ako. Ayoko. Dali-daling umuwi si Sisa. Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Crispin! Kapirasong damit ni Basilio! At may dugo! May mawalang dugo! Kapirasong damit ni Basilio may dugo! Crispin! Basilio! Yan na siyang nabaliw. Si Basilio nawawala. Crispin? Basilio? Anak ko! Nawawala!
Tumalon din si Ibarra upang tulungan si Elias. Napatay nila ang buhaya at labis na nag-alala si Maria Clara kay Ibarra. Sa letrang M, Maria Clara. Totoo ba sa akin ang aking iniibig? Sagot sa iyong tanong ay... Ako ba'y maaaring sumali? Sige, ano ba ang iyong tanong? Magiging matagumpay ba ang aking panukala? Tigil ito! Walang katuturan na inyong ginagawa. Ito ay kasalanan. Wala rin katuturan yung pagpilas mo sa aming ginagawa. Wala kang karapatan. Sabay dating ng 4 na sibil. Tinanong ni Ibarra kung ano ang kanilang kailangan at sinabi ng mga sibil na ang kanyang piloto na nagngangalang Elias ang siyang naghulog sa alperes sa lubak at ngayon ay naparatangan ng pagbuhat ng kamay sa isang parit. Nagalit si Ibarra at pinaalis ang mga sibil. Kinabukasan ng umaga, lumibot si Ibarra at pagkatapos ay sinadya ang tahanan ni Piloso Potasio. Anong kailangan mo? Ibig ko pong humingi ng payo sa inyo o sa isang halagang bagay. Ganun ba? Sige, maupo ka. Pakiusap ko po ay pagpayuan niyo po ako kung sino mga taong dapat kong lapitan upang maging matagumpay ang panukala kong pagpapatayo ng paaralan. Ang una kong may bibigay na payo sa inyo ay ang wag na ninyo akong lalapitan at wag na ninyo akong hingan ng payo kailanman. Po, baka ituring din kayong baliw. Ang pangalawa kong payong ibibigay sa inyo ay lumapit kayo sa mga kura, kapitan, at sa ibang mga may tungkulin. Maaaring magbigay sila ng mga maling payo, ngunit wag ninyo itong sundin. Ganun ho ba? Hindi sana po hindi na lang ako humingi sa inyo ng payo. Ganon talaga. At para na rin matupad ang iyong mga pangarap. Sige po, naiintindihan ko po. Hindi po nasayang pagpunta ko dito. Sulat ni Maria. Ilang araw nang ako'y hindi mo dinadalaw. Ikaw raw ay may sakit kaya't ipinagdasal kita at ipinagtulos ng 2 kandila na sinabi ng tatay na hindi ka naman malubha. Nayamot ako kagabi at ngayon dahil sa mga taong nagpilit na ako'y tumugtog ng piano at umawit.
Marami pa lang nakayayamot na tao sa daigdig. Iniwan ko na sana sila kung hindi lamang kay Padre Damaso na umaliw sa akin sa pamamagitan ng iba't ibang kwento. Sabihin mo sa akin kung ano ang iyong lagay upang maipadalaw kita sa tatay. Bayaan mong si Andeng na ang maglaga ng iyong tsaa pagkat mahusay siya kaysa iyong utusan. Habol, dalawin mo ako bukas, kung hindi ay hindi ako dadalo sa paglalagay ng unang bato ng paaralan. Adios! Il Domini, il Patria, il Marto, Purgatorio, Armada de Fuco, in Indio, Rehe Filibustero, Paensu! Ibinigay mo sa kanila ang iyong mahiwagang lupa upang palaganapin sa kanilang pangangaral at di mo kinuha muli ang mana sa kanilang bibig at binigyan ng tubig upang mawala ang kanilang uhaw. Hangos, Esdras, ikaw at itong aklat, kabanata, sakramento. Ibinigay mo sa kanila ang iyong mahiwagang upang palaganapin sa kanilang... Seremonya ng paglalagay ng unang bato sa bahay paaralan ay huwag kayo lalapit sa batong iuhubos. Huwag kayong lulusong sa hukay at lagi kayong lalapit sa kura sapagkat manganganib ang inyong buhay. Kundi na lang maayos ko na. Paano nyo ba pinapagana yan? Nolwan, napapagana ko ito sa pamamagitan ng lakas ng aking mga kamay at braso. Dahil sa lakas na ito, nakokontrol ko ang makinarya na panghugos ng bato. Ginong Ibarra! Ginoong Ibarra, may naghahanap po sa inyo. Sige, palabas na ako. Oh, ikaw pala yung Elias. Kaibigan, ano pa paglilingkod ko sa'yo? Umupo ka. Ako po ang dapat maglingkod sa inyo dahil sa pagkakaligtas sa akin. Kung gayon, ano ang iyong nais? Nais ko kayong bigyan ng babala. Babala?
Babala saan? Para kayo mapanatag, kailangan laging makita ng inyong mga kaaway na kayo walang pag-iingat at may tiwala sa lahat. Mga kaaway? May mga kaaway ako? Marami po. Kadalasan ay mga mararangal na tao. Kilala mo ba sila? Kilala ko pong isa. Siya ay kamamatay lamang ng taong madilaw. Hindi ba siya yung lalaking nagpapagalaw ng malaking bato kahapon? Kung hindi siya namatay ay may mga bagay akong kasikasit sa kanya. Kitang-kita ko pagsasagawa niya ng plano. Sinunggaban ko siya sa kanyang pagtakas. Sa kasamaang palad, nadaganan siya ng gumuhong bato. Sobrang yung nagastos dyan sa paaralan na yan. Yan ang problema sa inyo mga Indio Kung baga unting pag-aaral lang, sa tingin nyo kung sino na kayo? Yung mga mapanggap na Indio na yan, yan yung mga nabubulok sa kulungan. Katulad ni... Wala kang karapatan na alipusin ng banal na alaala ng ama ko. Magdasal ka na. Wag! Alang-alang man lamang sa akin, huwag mo ituloy ang iyong binabalak. Naging eskomulgado si Ibarra at napagbintangang nagpasimula ng revolusyon at nalaman ito. Dahil sa estado ni Ibarra, para hindi na ako payagan ni Ama na makipagkita sa aking minamahal. Pinangangamba akong mangyari ay naganap na isa. Ano yun? Inutusan ako ni Padre Damaso na sirain ng kasunduan ng kasal ni Maria Clara at ni Ibarra. At kung di ko sundin ay... Ano? Santiago, anong nangyayari? Ako'y mapaparusahan hindi lang dito sa lupa, pati sa langit. Ano? Paano na kami ni Ibarra? Paano na ang aming pinagsamahan? Paano? Tuwarin mo ako ay anak. Hindi ko pwede suwayin ang utos ng pare. Pwede nila ipakulong o ipabalanggo or ipapatay. Hindi ko sila pwede sundin. Tuwarin mo ako, anak. Tuwarin mo ako. Paano naman ako? Paano? Kung ganun din naman ang mangyayari sa akin. Parang ganit ako sinusunog sa impyerno. Huwag kang mag-alala. Kasasabi lamang sa akin ni Padre Damaso na kararating lang ng kamag-anak niya galing Espanya. Siya ay inalaala ang maging katipad mo. Ha? Naloko ka na ba? Akala mo ba gaya ng pagpapalit ng damit ang pagpapalit ng kalipad? Puso! Puso, Santiago! Hindi mabilis magpalit ng panibagong pagmamahal. Gagalak makilala ka, Ginoong Ibarra. Kaya pagpalagay mo na ang iyong kalooban sa pagtanggap mo ito. Kapitan General, labis naman po yata ang... Masyado ang nag-aalinlangan, Ginoong Ibarra. Ang iyong pag-aalinlangan ay ang pagkawala ng tiwala sa aking katarungan. Itinutuloy ko pong isang malaking utang na loob ang ganitong uri ng pagtanggap sa akin ng sugo ng hari ng Espanya. Mabuti kung gayo'y makapag-uusap tayo ng buong kapalagayang loob. Ako'y labis na nagagalak sa iyong ginawa. Kung ipinilaam niyo sa akin, sana'y nakapunta ako sa paglalagay ng panulukang bato at sana din naiwasan din ang di pagkakaunawaan. Hindi ko na po sa inyo pinailam dahil akala ko hindi naman gaano kahalaga yon. Kaya't sa alkalde na lang nalawigan ko, pinalam. Tungkol nga pala sa di niyo pagkakaunawaan ni Padre Damaso. Huwag kang mag-alala. Hanggat ako ang namamahala dito sa Pilipinas ay walang makakagalaw sa iyo. Kakausapin ko ang arsobispo at ang parating excomunisyon ay aking pakikialaman. Ngunit, mag-iingat ka pa rin. Nga pala,
Nakarating na ba kayo sa Madrid? Mga ilang buwan lang ako doon nagtagal. Pero makabalik uli ako dito. Nagkaroon ba kayo ng panahon upang makilala ang aking pamilya? Hindi pa nagtagal ay nakalis na ang inyong kamahalan nang makilala ko ang inyong pamilya. Gayon pala'y, bakit kayo umuwi nang walang sulat ng pagpapakilala? Ginoo, nabatid ko po na ang inyong kamahalan ay hindi na nangangailangan ipakilala ng sino man upang inyong tangkilikin. Dadala ako ng pinakamaganda manggagamat para sa'yo. Humagulgol ang kura at narinig ito ni Tia Isabel. Sadyang napamahal na siya sa kanyang inaanak. Ako po pala si Linares, inaanak ng bayaw niyong si Carlicos. Carlicos? Opo. Di kita nakilala. Narito po ang lahat, nasa sulat. Nakasulat dito na pinapahanap ka ng trabaho, tsaka ng pangangasawa. Sa trabaho, madali lang. Pero sa asawa... punta tayo sa bahay ni Captain Tiago. Makahanap kita ng asawa doon. Samantalang, si Doña Victorina at si Don Tiburcio ay magkasamang namasyal sa lansangan upang malasin ang tahanan ng mga ina. Ay nako, tingnan mo nga yung mga bahay dito. Kay Papang. Tingnan mo yung mga tao. Bakit hindi sila nagbibigay-pugay sa atin? Paluin mo nga sila yung payong. At kung ako'y saktan nila? Ay, parang di ka naman lalaki. At anong kinaiinggit mo sa akin? Bakit naman ako maingit sa isang katulad mo ko? Tama na, tama na. Kilalanin nyo nga itong nasa inyong harapan? Hindi nyo ba alam? Labandera to ng isang sundalo dati. Ay, nakakahiya. At ikaw naman ay pumatol sa isang pilay. Ang usapang ito'y nakakapagbaba sa aking karangalan. Ikaw, labandera ka? Tama na. Pangaralan nyo nga lang inyong asawa? Ikaw, hindi ko yung babae, nabugbog na kita. At ikaw, Dr. Lucas, hindi ka tunay na lalaki. Magsitigil kayo. Gusto ko hamunin mo ang altalan. Ako? Napilay? Sa bahay ni Kapitan Tiago. Linares, may iwan ka dito bukas. Hahamunin mo ang altalas. Kundi, ibubunyag ko ang lahat ng hindi. Malas. Magagawa kita sa akin. Kapitan Tiago, gusto kong bawiin ang kasunduan na ipakasal si Linares kay Clarita. Kinabukasan, si Crisostomo Ibarra ay dumalaw kay Maria Clara upang ipaalam na siya ay naibsan na ekskomunyon, na hindi na siya isang ekskomulgado. Dala ang sulat tagubilin ng arsobispo, halos lakad takbo tinungo ang bahay ni Kapitan Tiago. Tuwan-tuwa si Tia Isabel sapagkat bukod sa labag sa kalooban mapangasawa ng pamangkin si Linares, labis din niyang kinagigiliwan ang binatang Ibarra. Subalit,
Daig pa niya ang binuhusan ng malamig na tubig pagkakita sa kasintahang kinakausap ni Linares. Pagdating ko mula sa lungsod, dinalo ko agad ang aking kasintahan at nakita kong higit ito mas mabuti sa aking inaasahan. Ikaw agad ang aking tinungo sa aking pagdating at dinatnan kitang lalong mabuti kaysa sa aking inaakala. Ipagpatawad mong hindi ako nakapagsabi sa inyo sa aking pagdating. Ipaliliwanag ko lang sa inyo sa ibang araw. Magkikita pa naman tayo. Maaari ba ako pumunta dito bukas? Pwedeng mo ang aming tahanan ay bukas talipasan. Dapit hapon na nang sumakay sila sa bangka. Ayos lang. Ay pumilit kasi sa akin sumama nga ito. Ano bang ibig ninyo? Ano po ang inyong ibig sabihin? Ibig nila ang pagbabago sa pamamalakad ng mga sibil at mga pari. Elias, ang inyong kilos at kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taong nakilala ko. Maaari kong pakilusin ang mga kaibigan ko sa Madrid sa pamamagitan ng salapi at pati ng kabilang general ay mapakisapan ko. Ngunit lahat ng ito ay walang magagawa. Isa rin po ba kayo sa mga naniniwalang sa paggawa ng mabuti ay kailangan gumawa ng masama? Hindi po. Ngunit naniniwala akong kapag ang sakit ay malala, kailangan gamitin ng isang mahapding panlunas. Ang sakit ng bayan ay malubha, kaya't kailangan ng kaparanang marahas kung ito ay makakabuti. Sa palagay ko po, hindi mabuting manggagamot o magbibigay ng lunas sa sakit. Ang dapat ay suriin kung saan ang pinanggagalingan nito. Ang ating opinion ay tila magkaiba. Sa tingin ko, magbabago ito kapag sinabi mo yung kasaysayan. Tinidor de Libro ang nuno niyang lalaki sa bahay kalakal ng isang negosyanteng Kastila. Iisa ang anak nito, lalaki. Isang gabi, nasunog ang almasen. Di biro-birong halaga ang naabo sa mga may-ari ng natupok, lalo na sa kanyang pinaglilingkuran. Palibas ay mahirap, nagawang maparusahan kahit na maigpit na tinutulan ang mga pagbibintang sa kanya. Pinalaya lamang nang mawalan ng malay at matapos sa mga malupit na kalapastangan. Ang asawa naman, na nagdadalang tao noon ay walang magawa kundi ang lumuha at magmakaawa sa mga kapwa-tao. Napilitang mamalimos upang maaruga ang may sakit na asawa at anak. Nang gumaling ang mga sugat ng lalaki, namuhay silang mag-anak sa bundok. Doon nanganak ang babae, isang may kapansanan at mahinang sanggol. Salamat at ito ay namatay agad. At hindi ng dalanghati at sa pag-aakalang siya ang dahilan ng kanilang mga pagdurusa sa buhay, nagbigti ang lalaki. Nabulok ang bangkay at nang ito ay umamoy, nakaabot sa kaalaman ng mga makapangyayari. Isanakdal nila ang kahabag-habag na babae. 2 buwan makapanganak, tinupad ang hatol. Naipasya ng mag-iina na iwan na naman ang lugar na iyon. Pumaloob sa pusod ng gubat at namuhay na palaging umiiwas sa tao. Nang sumapit na sa 8 gulang na may sapat ng lakas, ang panganay sa magkapatid ay nanulisan. Tinawag siyang Balat. Ito ay biniyayaan ng napakagandang ugali at tikas ng pangangatawan. Nakilala na lamang ang ina sa tawag na delinkwente o napalo. Ang kapatid na ito ng kilabot na tulisan ang siyang naging aking ama. Di naman naglaon, nahuli si Balat. Isang umaga, hinanap ng anak ang ina na nanguha lamang ng kabute sa gubat. Nakita niya itong nakalugmok sa tabi ng isang daanan.
Sinundan niya ang tingin ng bangkay at natingalaan niya ang isang nakabiting bakol na may tumutulong dugo. Naroon ang pugot na ulo ni Balat, isanabit sa may kubo ng kanyang ina. Pagkatapos, nagpa siyang lisanin ang puok na iyon at muli. Tumungo sa ibang puok at inakalang makakatagpo ng kapayapaan. Doon sa walang nakakakilala sa kanya. Pumasok na manggagawa sa isang mayaman. Palibhasa'y likas ang kabutihang loob, hindi nagtagal sa sikap at tiyaga, nakapagpundar ng kaunting kabuhayan. Umibig at madali ring namang inibig. Sa kabila ng pagpipigil, kapwa sila nakalimot, kaya napilitang harapin ang mga dapat panagutan. At nangyari nga ang kinatatakutan. Dahil sa pangangailangan ng mga katibayan, natuklasan ang madilim na lihim ng kanyang pagkatao. Mayaman ang ama ng babae, kaya't hindi ito nahirapang ipakulong ang aking ama. Nanganak ang aking ina ng kambal, ako at ang kapatid kong babae. Naging mapagmataas ako, dala ng pag-aakalang tunay nga silang nakaririwasa kaloob ng minana sa ninuno. Ang isa sa mga utusan nilang lalaki na madalas pa niyang nalalapastangan ay siya palang aming ama. Sa laki ng kahiyan, iniwan namin mag-aama ang kaginhawaan. Ang nobyo naman ng kapatid ko ay nagpakasal sa iba. Hindi nakayanan ng aking ama ang lahat at nagpakamatay ito. Ang kapatid ko naman ay nawala at nabalitaang namatay din. Nagpalutang-lutang ang bangkay niya sa baybayin ng Laguna. Mula noon, wala na akong ginawa kundi ang gumala-gala sa iba't ibang panig ng kapuluan, naghahanap at pinaghahanap. Si Linares na lubhang mahiyain ay walang kibo at hindi malaman kung ano ang gagawin dahil sa liham na tinanggap mula kay Doña Victorina. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay ibig kong malaman kung naparusahan mo na ang Alperes, kung ikaw ang nakapatay o napatay. Kapag natapos ang taning na araw na iyon at hindi mo pa siya nakakalaban, ay ipaaalam ko kay Kapitan Tiago na ikaw ay hindi naging kalihim kailanman. Hindi mo nabibiro si Canovas at hindi nakakasama si General Martinez sa anumang kasiyahan. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong pagsisinungaling at hindi na rin kita bibigyan ng salapi. Ngunit kung kakalabanin mo siya, ay ibibigay ko sa iyo ang anumang mahihiling mo. Ako ay hindi tatanggap ng anumang paumanhin o dahilan. Paano kung pagsalitan siya ng Alperes? Kung ang paraluman ang aking makita, sino man ang sasangayon na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Sino ba ang mag-utos sa kanya magyabang, magsinungaling at maglangis? Ano na lamang ang wihikain ng aking Clarita? Ibigan, kinaparito. Ako'y naparito upang ipagbigay alam na mangyayari mamayang gabi ang paglusob sa kumbento. Isang pag-alsa? At sino may kagagawan? Ituturo nila kayo. Diyos ko, kumilos na kayo. ngunit ano dapat kong gawin? Sunugin ang mga kasulatan, tumakas kayo at hintayin na mangyayari. Tutulungan ko kayo. Nakilala ba ng inyong pamilya si Ginoong Pedro Ibaramendia? Siya yung ng aking yun. At siya'y... Ha? Alam niyo bang si Pedro Ibaramendia naging sanhi ng aming kasawian?
Sinta, ako'y alis na. Kaya ibibigyan ko na ng laya. Ngunit, nais ko bang sabihin sa'yo kung bakit ikaw ang natutunayang may sala. Sila ang sulat na ipinadala mo sa akin. Kapalit nun, ang sulat na nagpapatunay na si Pare Damaso ang aking ama. Naiintindihan ko. Pagkatandaan mo, ikaw lang ang aking mama. Ginoong Ibarra, ako ay tatalon sa tubig upang mapasakin ang kanilang pagkasalit. Ikaw ay tumuloy sa pagsagwat at tumulong sa lugar natin pinag-usapan. Doon na lang tayo magkita. Pero pwede tayong lumaban. Tayo ay walang karmas-armas. Gawin mo na lang ang aking sinasabi. Sinundan ng tingin ng mga sibil si Elias. Pinapuputukan nila ito sa tuwing siya'y lilitaw. Maya-maya ay may bahid na ng dugo sa pampang. Makalipas ang 3 oras, umalis na ang mga sibil. Aking hinihiling, ngayong patay na si Ibarra, ay huwag niyo na pong ituloy ang kasal. Lamang ang aking pinagpipilian, ang pagpasok sa kumbento o pamatayan. Mahal na mahal kita, anak. Mas papayagan ko pa kitang pumasok sa kumbento kaysa piliin mo ang kamatayan. Na umalis si Padre Damaso. Diyos nga na nagpaparusa. Diyos ko, huwag na lang ang aking anak ang parusahan. Ako na lang parusahan niyo. Ginoo, nagpapasalamat po sa inyo sa pagligtas sa akin ng nakaraan 2 buwan po. Wala ka naman. Ginoo, magpapaalam po sana kung pwede po. Aalis na ako. Hanapin ko po ang aking ina at kapatid. Gusto ko po silang makasama sa darating na Pasko. Ngunit kaya mo na ba? Mukhang may sugat ka pa yata. Opo, kaya ko na po. Kung gano'n ay sige, umayo ka. Inay! 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 Binata, ikaw at magsiga at sunugin mo ang aming bangkay. Ang aking salapi ay nakabaon at maaari mo itong gamitin sa iyong pag-aaral. Mag-aaral ka mabuti, binata. Ako mamamatay ay hindi na masisilayan ang pagsikat ng araw.
Dapat kayong maiiwan ay pahalagaan ito. Si Pari Damaso ay tumira na sa Maynila mula nang pumasok sa kumbento si Maria Clara. Pinadala siya sa isang malayong lalawigan kung saan namatay siya sa bangungot o sama ng loob. Pati si Kapitan Tiago ay naghirap ang kalooban sa pagpasok ni Maria Clara bilang mongha. Napabayaan niya ang kanyang negosyo hanggang ang bahay niya ay mailip. Wala siyang ginawa kung hindi magsabong at magmariwana. Nakalimutan na siya ng mga tao. Adios, kapatid, magulang, kabiyak ng aking diwa, kababatang kaibigan, sa kahanang natangay. Circus, Afro circus, Afro circus, Afro I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it, move it, move it, Pang nangyari ay Maraming salamat. Dahil baka kayo din ay tawagin nilang baliw. Game! 1, 2, 3, go! Uy! Wala pa! 1, 2! Hindi muna kasi! Hindi muna! Oh! Tigil ito! Walang katuturan na inyong ginagawa. Ito ay kasalanan. Wala rin katuturan yung pagpilas mo sa aming ginagawa. Wala kang karapatan. Ang kurtina, suot mo. Taluin mo nga sila ng iyong payong. At kung ako isa... Wala ka ng payong mo! Taluin mo nga sila ng iyong sombrero. Payong! At Kyle, sa letrang M. Bakit? Bawal ba yun? Totoo ba sa akin ang aking iniibig? Sagot sa'yo. Fine na ba? I can show you the world. Shiny, shimmering, splendid. Mayroon na akong bago. Sinatin mo naman. What's that? What is this? Nakatakot ba? Bigfoot. Oh, ganda na ang zoom ah. So, Game! 1! O, tagal na lang. Pero party! Game 1, 2, 3 na. Pare, naka-camouflage siya oh. Pare, di nyo kita naka-camouflage siya oh. Ay, video pala? Video pala! Oh, mga ulo. Kasi di siya sabi. Kailangan lang pa Ang bagal ito mo. Wow. Ba't may ganito? Lalang.